And start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Magandang gabi sa inyo mga kalapida. Kagabi nag-content tayo regarding dito sa Israel tsaka sa Palestine, di ba? Sabi ko yung mga ibang content i-connect nila to sa Bible. Tapos eto, pinanood ko kagabi both sides 'di ba? So talagang ang talo dito sa giyera na 'to yung mga civilian, 'di ba? Tas makikita natin dito kung ano yung pattern kung ba't sila nag-aaway. Kasi Israel tsaka Palestine magkaaway, pero yung Hamas na grupo is terorista from Iran, 'di ba? Na sinabi ko ang according dun sa mga senator ang nag-fund or ang nagbigay ng ransom is si Joe Biden sa mga Iranian, 'di ba? Kaya etong Hamas ay nagkaroon ng pondo. Kaya lang andun sila sa Palestine, 'di ba? Andun sila sa Gaza. Sa Gaza Strip, 'di ba? So, 'yun yung problema doon. Ang nangyari, yung Israeli sinusugod tong mga Hamas sa Palestine. Pero magkaaway na talaga yung Palestine tsaka yung Israel, 'di ba? Kasi Jews versus Arabs talaga eh. Ngayon, si Palestine 75 years ago, binibigyan ko na lang kayo ng kwento. 75 years ago parang yung sovereignty nito binigay ng England sa kanila. Pagkatapos ngayon, etong si Israel gustong sakupin din etong si Palestine. Ang sabi naman ni Palestine, no, alis kayo dito sa Gaza. Pero parang yun nangyari sa Ukraine, Russia, 'di ba? Yung Russia gustong sakupin si Ukraine. Ayaw ni Ukraine, 'di ba? Kasi part daw siya ng ano. Ito naman si Israel, si Gaza naman daw yun sa kanila. So etong nangyaring pambobomba ng Hamas na nasa Gaza, kawawa dito yung mga Palestinian, 'di ba? Naipit sila. Matagal na pala nag-aaway yan na brutal din yung ginagawa ng Israelites dito sa mga Palestinians. Okay? So yung kwento na to according sa magkabilang panig, kasi pinakinggan natin yung panig nito. Hindi yan. Sino yun? Yung kwento nito, eto, papakita ko lang sa inyo. Hindi natin maipe-play to kasi pwede tayo makapiright dito kasi to mabubuksan mo siya pero explicit yung video. If you wish to continue daw, sabi play mo. Ayan, so hindi na natin ipe-play. So eto siya, isa siyang Palestinian, nasa Gaza, ando yung family niya. Na siya yung nagkikwento, yung mga kwento ko. Kung gusto yung panoorin, andito siya sa report from Gaza. Ayan. Democracy Now. So yan yung video. Pwede nyo siyang panoorin dito if you want na marinig yung side ng mga Palestinian, 'di ba? Okay? Report from Gaza, Refat Al-Arir on Israel's barbaric. 'Di ba ang tawag ng Israelites dun sa Hamas more barbaric than than ISIS, 'di ba? Pero ngayon, eto naman dito sa kabilang side, yung mga Palestinians, ang barbaric yung Israelites. Israeli, 'di ba? Israelites Bible na term. So, dito naman sa kabila, eto sa kwento naman dito, sa CBN, ganun din, hindi din natin to ma-play kasi nga ganun din, violent video. Israel prepares to invade Hamas territory. 'Di ba? So si Israel nagpe-prepare din kasi ang gusto ng Israel durugin na yung Hamas sa Gaza. Kung makikita nyo rin, kung mapapanood nyo sa video dito, ito muna yung unang video, ito yung unang pagsalakay ng ng Hamas sa Israel dun sa sa
tinatawag na tawag dito, event to event. May festival sila, ayan. So, Oktoberfest siguro nila yon. Ayan. Panoorin nyo din yung video, ito, ayan. Hanapin nyo na lang, kayo na lang maghanap para hindi ako ma-copyright. Nakakadalawa na ako eh. Okay? So, dito sa video naman na to, pinakita yung yung mga pagbomba at saka yung pagsalakay ng Hamas dito sa Israel. Okay? Dito sa festival nila. Tapos dito naman, sa kabilang video na to, ito, yung pinapakita ko ngayon, dito naman papakita sa inyo kung anong ginagawa ng mga Israeli, diba? O Israelites dito sa mga Palestinian. Ito yung masakit, diba? Ang kalaban ng Israelites pinapakita nila sa atin sa mundo is yung Hamas. Pero wala nang pipiliin, damay-damay na kasama yung mga mga Palestinian, yung mga taga Gaza, 'di ba? Very nga naman, brutal. Kaya nga sabi ko sa inyo, hangga't may iwasan yang gera is iwasan dahil ang kawawa diyan is yung maliliit na bata, tsaka yung yung mga civilian, 'di ba? Nakita nyo? Ngayon papakinggan natin si Pinoy Mystery Channel. Tapos tignan natin kung ano magiging commentary natin dito sa video niya. Okay? Gulo sa Israel at Gaza. Patuloy ang bakbakan ng dalawang magkapitbahay. Matapos ayan, napanood ko to kagabi din live. Kasi punta lang kayo sa YouTube, makikita nyo pag clinic nyo yung mga video na pinakita ko. Meron maglalabasan dyan yung mga live. Naka-monitor sila dun sa mga bumabagsak na ang tawag dito na mga missile na mga rockets, 'di ba? Kagabi natatawa lang ako kasi ginagawa akong light. Tapos dahil nga alam ko i-connect nila to sa libro, sa Bible. Pero nung napanood ko yung grabe yung kabrutalan, sabi ko, fuck, 'di ba? Parang grabe yung kaseryosohan na ito. Nakakabahala din siya, 'di ba? Kasi parang unti-unti na eh. Russia, tapos Ukraine, tapos Israel, tapos tawag dito, Israel, tapos tong Palestine. Or feeling ko nagagamit na lang yung Hamas, pero ang gusto talagang durugin yung yung tawag dito, yung Palestine, 'di ba? Kasi according uli dito gagawing gagawing parking lot ng Israeli lang yung Gaza Strip. Okay? So, pakinggan pa natin, tuloy natin to. Kaya ang grupo ng Hamas sa ibabang parte ng Israel. Mula noon, walang tigil ang pagbomba sa maliit na teritoryo ng Gaza Strip. Pero hindi nagpatinag ang samahan. Pagkusay, nagbabala ito na bawat pasabog ng Israel sa mga sibilyan. Buhay ng mga dinakip ang isa-isa nilang tatapusin. So dito, makikita natin, actually hindi ko pa doon napapanood si Pinoy Mystery Channel ngayong video na to kasi ka-upload lang niya. So papakinggan natin kung ano yung comment video niya dito, tapos magko-comment. Gagawa tayong commentary. Anong ganti ang gagawin ng magkabilang panig? Magkaayos kaya ito o magkausan? Magugulat ka sa malalaman mo na sobra sa 300,000 hukbo ang papasok sa Gaza upang tapusin ang grupong Hamas. 300 grupo ang papasok para tapusin ng Hamas. Tapos din ang dyan, Palestine dyan, 'di ba? Kaya nakakaawa yung puntahan nyo po itong link nito. Ito to. Puntahan nyo po itong video na to. Grabe po yung mga ginagawa sa mga inosente ng mga Israeli naman. 'Di ba? Kahit hindi Hamas, damay-damay. 'Di ba? Kasi yung Hamas, Iranian, mga Iranian. 'Di ba? Magkakakampi yung mga yan kasi ang tawag dito, mga Arabo versus mga Jews. 'Di ba? Mga Hudyo. So si Israeli mga Hudyo yan, 'di ba? Okay, tuloy natin. Now. Ay, diyan. Sorry. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? totoo ba?
Sa ikalimang araw ng labanan sa Israel at Gaza, So, bago ilang-libo lang, ang napatay ikalima. mula sa magkabilang panig. Kasi yung kagabi, kaapat. So, ito yung, updated si Pinoy Mystery. Panoorin natin. Mga bata, kababaihan at matatanda. Mga sibilyang nadamay lang sa away. Yes. Marami ang nagsasabi na tila maulit lang ang mga naulila at nabiyuda sa labanan ng Ukraine at Russia. Pero ang away ng Israel ay mas nauna pa sa alitan ng mga Ruso at Ukrainians. Kanino ka mang kasundaluhan panig? Yes, kasi matagal na to. 75 years ago. Sa Israel o sa Palestina, ang mga walang malay ang tunay na biktima sa patayan. Base sa pahayag ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian United Nations, pinapatigil din ng ang Israelites, mga Israeli sa attack nila. Pinapatigil din ng ng tawag dito ng UN. Okay, kasama din dun sa video dito naman sa CNN, CBN. Okay, panoorin niyo diyan. Affairs, ang ulat ng statista noong taong 2021 na mula taong 2008 hanggang 2020, mayroong mga 5,600 na Palestinians na ang namatay at 115,000 ang nasugatan. Tapos sa mga Israeli, 250 ang napatay at 5,600 ang nasugatan. Ang balita sa AP News, naabot ng 260 ang napatay ng Hamas mula sa ginanap na music festival bilang pagdiriwang ng Sukkot noong Sabado. Okay, ito yon. Ito yung video na yon. Mapapanood nyo dito yon. Okay? Pwede nyo anuhin to, panoorin. Yung sinasabi dito sa Pinoy Mystery Channel. O doon, meron ding ilang daan mula sa mga parating na bayan ang napaslang. At ayon din sa ulat, sobra sa 100 ang mga dinakip. Yung iba ay mga residente sa ibang bansa. Ang balita sa Times of India na nung pinasok ng grupo ng Hamas ang maliliit na bayan sa bandang ibaba ng Israel, humingi ang mga residente doon ng tulong dahil sa marami ang pinakatay ng mga militante. Yes. Same lang. Ito hindi naman yung mga taga-Gaza yung gumawa ng karumal-dumal sa Israel, sa Israel, 'di ba? Sa Israel. Hindi naman yung mga taga-Palestine hindi naman yung taga-Gaza. Andun lang sila sa Gaza, yung Hamas, 'di ba? Grabe din yung ginawa ng Hamas dito sa mga Israeli na civilian, yung mga bata din, mga babae. Grabe. Sabi ko sa inyo, kung mapapanood nyo yung mga video na raw, yung mga nandito sa YouTube, wala kang papanigan 'di ba? Gusto mo lang talaga matapos na yung gera na to para tas ginagatungan ng US. 'Di ba? Gagatungan ng US. Nakita nyo yung kagaguhan ng gera, 'di ba? May magfa-fund sa kabila, tapos kunwari tutulungan yung isa. Tapos magkakaroon ng bentahan ng mga gamit. 'Di ba? Yung mga siraulo na yan yan yung mga yan yung mga nagpapasiklab ng gera para magkaroon ng pera, 'di ba? Ano man ang tumpak na bilang ng mga nadamay, walang duda na ang labanan ngayon ay siguradong dadagdag sa bilang ng mga napatay. Dahil ang ulat sa Hindus Time ay inutos ng Israel ang pagsara ng Gaza, pagputol sa kuryente, sa tubig at sa langis, at pagharang sa pagpapadala ng pagkain. Yun. Kaya ang sabi na ito dito sa interview na ito, wala, papatayin talaga kami ng mga Israeli. Gusto talaga kami nilang patayin. Hindi na Hamas siya nagsasalita Mga yan, mga tawag dito, mga Palestinian na yan. 'Di ba? Pero ang nangyari, kinat lahat ng supplies, pagkain, tubig, tsaka kuryente, tsaka mga gas. 'Di ba? So sabi nila, talagang papatayin na kami nitong mga Israeli na to. Tapos nagpadala pa US ng mga kung ano-ano, 'di ba? Na pinagmamalaki nila. 'Di ba? Kung kayo talaga for peace, aawatin nyo itong mga to. 'Di ba? Papanagutin nyo yung Hamas. 'Di ba? Parang yung nangyari sa Al-Qaeda, paano nila kinuha? Yung ISIS, paano nila nakuha? Pwede namang ganun. Although ang dami ring namatay doon, ang dami na perwisyo din doon. Kasi itong Israel, may iba ring agenda siguro dito sa Palestine. Kaya ganito. 'Di ba? Kaya all out war sila kahit madama yung mga Palestinian. Yang ng Defense Minister ng Israel ay total blockade.
Sa desisyong ito, magiging masahol ang katayuan ng mga sibilyan sa Gaza. Yun. Siyempre, gaganti rin ang grupo ng Hamas at madadamay uli ang mga sibilyan naman sa Israel. Gantihan na madalas mga hindi kasali ang tunay na biktima. Gawang Yun. illegal sa larangan ng armed conflict o lubag sa batas kung may digmaan at maaaring maitalga bilang war crimes. Ayon sa Office of Genocide Prevention and the Responsibility to Protect ng United Nations, kasama sa Yun ang sinasabi nung nasa interview kagabi, 'di ba? Genocide. listahan ng war crimes o mga gawang krimen sa panahon ng digmaan ay pag-atake sa mga sibilyan o kahit isang sibilyan na hindi direktang kasali sa labanan. Kung babalikan ang pinakasimula ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine, hindi maitatanggi ni naman na sangkatutak na sibilyan ang napatay. Yes. Kaya nagsalita ang UN sa dalawang grupo sa mga Israeli at Palestinians hinggil sa karahasang maaaring lumalaba. Heto ang pahayag. It's time to end this Ito pala, dalawang grupo. Ito yung sinasabi ko, di ba? Pero alam ko yung Israeli yung pinapatigil niya eh. Kasi hindi naman yung Palestinian yung kalaban, di ba? Hamas. Tandaan nyo, Hamas hindi Palestinians Pero ang tinitira ng Israel lahat, buo. Kasama yung mga Palestinian. Pero pakinggan natin dito kung nakakuha dito yung salita nito. circle of bloodshed, hatred, and polarization. Israel must see its legitimate needs for security materialized, Yun. and Palestinians must see a clear perspective for Dalawa nga sila. the establishment of their own state realized. Only a negotiated peace that fulfills the legitimate national aspirations of Palestinians and Israelis, together with their security alike, the long-held vision of a two-state solution. Ayan, tama. Ayan. So, iba siguro yung report. Kasi sabi ko sa inyo, bawat report may kinakampihan. Ito, kampi sa kampi to sa Israel. Etong report naman na to sa Palestine, 'di ba? So, ang lumabas na report dito, ang pinapatigil lang yung Israel, 'di ba? At least dito lumabas sa gitna. Dalawa sila. United Nations resolutions, international law, and previous agreements can bring long-term stability to the people of this land and the wider Middle East region. Ayon sa United Nations, oras na upang tapusin ang pabalik-balik na pagdanap ng dugo. Ganun pa man, kailangan din umano na makamit ng Israel ang seguridad at pamumuhay ng walang peligro. At ganun din naman sa mga taga-Palestinians na kailangan mabigyan ng sarili nilang estado upang mamuhay ng matiwasay. Sa ganitong Yun. kasunduan lamang matitigil ang gulo. Kasi gusto nila umalis din yung Israeli dyan sa hindi. Ang Israel pala ang pinapaalis sila dun sa Gaza. Gets nyo? Pero sila, hindi. Kayo umalis dito. Okay? So, ganun yung nangyayari dyan. Parang Ukraine, Russia nga, 'di ba? Parang China, Taiwan. Okay? Subalit ang tanong ay, sino ang makapagbibigay ng seguridad sa Israel? At sino ang makapagbibigay ng sariling estado sa mga Palestinians? Siyempre walang iba kung hindi ang Israel at ang Palestina. Sa mga pangyayari o yung kanino ka man panig, sino man ang iyong sinisisi sa mga pangyayari o Wala tayong pinapanigan, wala din tayong sinisisi. Kung magiging bias ako, syempre US. 'Di ba? According dun sa mga naging balita, tsaka nakalap natin kagabing info, 'di ba? Kasi tuwing may gera, sinong laging nandyan? US, 'di ba? Hindi natin alam, sila pala yung nagbebenta-benta sa ilalim, pero pagdating sa, kunwari, nagkagulo na, kunwari, sila yung re-rescue. Diba? Parang sila yung bida, sila yung hero. kinapupuotan at gustong pagbayarin, Israel man o Palestina, ang tunay na naiipit sa labanan ay yung mga walang kinalaman. Yes. Dahil dito humuling nagsalita ang United Nations. Ito ang pahayag. Let me begin by repeating my utter condemnation of the abhorrent attacks by Hamas and others against Israeli towns and villages. Hamas, hindi Palestine, Pero ang pakay na ng Israel, sinasabi ko sa inyo, yung mga Palestinian na hindi na yung Hamas. 'Di ba? Alam nilang nandun ang mga sibilyan. Nagtatago yung mga Hamas dun. Pero dudurugin pa rin nila yung Gaza Strip na yan, 'di ba? In the Gaza periphery, which have left over 800 Israelis dead and more than 2,500 injured. Sadly, these numbers are expected to rise as the attacks are ongoing and many remain unaccounted for. In addition, over 100, possibly more, Israelis, civilians and military have been reported captured by armed groups, including women, children and the elderly. Some are being held hostage inside Israel and many others have been taken inside the Gaza Strip. Same lang silang may mga hostages,
Para sa kaalaman nyo, same lang silang may hostages. May hostage ang Hamas, may hostage ang Israeli. Okay? Parehas lang silang may kinakatay na mga tao. Parehas lang. Okay? Ayon sa representante, kinondem na nito ang ginawa ng Hamas Tapos yung ba yung Holy Land? Diba? Yun ba yung Holy Land? May papakita ako sa inyo sana, hindi ko lang nadala. Siguro sa susunod na content. Ay, hindi ko lang nailabas. Ang tawag dito, kasi yung tatay ko dati nagtrabaho dito sa Israel. Tapos may mga, ang tawag dito, may mga souvenirs sila. Yung iba, mga paintings ng Egyptian, ganyan. Tapos meron siyang mga malalaking poster na The Holy Land from the Air, mga libro, ganyan, na yung Israel nga daw is the Holy Land. 'Di ba? Paano magiging holy? Kung halimbawa, sila kumakatay din ng mga tao, 'di ba? Hindi ko maintindihan talaga. sa mga sibilyan sa maliliit na bayan. Binanggit na may mga 800 ang napatay at sobra sa 2,000 ang sugatan. Sa ngayon, ang balak ng Israel ay patagi ng Gaza bilang ganti. Halos 1,000 target ang pinakawalan na ng mga Israeli mula pa noong Israel ay patagi ng Gaza bilang ganti. Patagin at gawing parking lot according dito sa isa. Ayan. Sa interview, mapapakinggan nyo naman dito kasi ito tinapos ko din to kagabi. Kasi ano lang naman to, mga 20 minutes din. Diba? So, yun yung plano ng Israel, 'di ba? Kawawa naman yung mga nakatira diyan 1,000 target na hindi naman Hamas, 'di ba? Kawalan na ng mga Israeli mula pa noong Lunes. Mahirap makita sa mga balita at pahayagan kung mga militar nga ang mga sumasabog. Pero yung iba, mapapansin na mga sibilyan. Sobra sa 300 hukbo ng mga sundalo at reservista ang nakahanda ng sumalakay sa maliit pero siksikang teritoryo ng Gaza Strip na tahanan ng mga 2 milyong mga Palestinians. Yun. Kaya nagpahayag ang UN hinggil sa balak ng Israel. Heto ang sabi niya. I'm deeply alarmed by reports of over 500 Palestinians, including women and children, killed in Gaza and over 3,000 injured. Unfortunately, these numbers are rising by the minute as Israeli operations continue. While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. Civilians must be respected and protected at all times. Civilian infrastructure must never be a target. And we already have reports of Israeli missiles striking health facilities inside Gaza, as well as multi-storied residential towers and the mosque. 2 UNRWA schools sheltering displaced families in Gaza were also hit. Ang bigat, diba? Grabe, no? Yun sa anunsyo, naalarma ang United Nations dahil sa daan-daan na ang napatay sa Gaza Strip at ilang libo ang sugatan at tumataas ang bilang bawat minuto. Pinaalalahanan din ang mga Israeli na respetuhin ang buhay at kaligtasan ng mga sibilyan dahil alam niyo yung kagabi na kinikwento ko, diba? Yung nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Yung ang tapang-tapang natin, pero pagka halimbawa ganito mangyayari sa atin, hindi na natin alam yung mangyayari, no? Parang, sige lang, wala ka na magagawa. Gera is gera na, di ba? Wala na siguro mag-grandstanding sa Senado kasi lahat yan, pustahan tayo. Puro duwag din yan. Once na may bomba na bumato na sa atin ng ganyan, wala, hindi ko alam kung paano tayo magre-retaliate or paano tayo paano nila dedepensahan yung Pilipinas, no? O matataranta na rin kayo, mga nasa gobyerno, hindi natin alam. Diba? Kaya yun din yung iniiwasan natin. Amerika, lang yan eh. Nang-aakit ng gera yan eh, para para sa negosyo. Diba? Para sila yung number 1 pa rin na pinakamakapangyarihan. Ganid yan eh. Tuloy. Sa mga kinaukulan ng mga pahayag na maraming gusali pang sibilyan ang pinasabog sa Gaza. Ang masaklap nito ay, nagbabala ang Hamas na bawat pasabog ng mga Israeli na walang babala sa mga sibilyan, isa-isang papatayin ng mga dinakip at yun yung masakit pa doon. Bawat pasabog, isang hostage ang papatayin, di ba? Grabe, no? Tsaka nasa gera kayo,
ba't kailangan din mag-warning? Kung ako naman nasa side ng Israelites Israeli magtataka naman ako, bakit ko kailangan mag-warning? Ako nga yung opensa. Di dumepensa pa kayo. 'Di ba? Gets nyo? Tapos si Hamas naman, ito naman yung pang-counter nila dun sa opensa nung kabila. Pagka nagpasabog kayo ng walang abiso, papatay kami ng isang hostage, 'di ba? Kay Israel wala na siyang pakialam basta mapulbos yung yung lugar na yun 'di ba? Kung nasan yung Hamas na yan, kahit sino pa yung hostage yan, papatayin na rin nila. Naiintindihan niyo yun? Kas daw ito sa publiko. Marami ang nagsasabi na ang alitan ng Israel at Palestina ay isang halimbawa na nakalimutan ng dalawang pamunuan ang obligasyon nito sa kanilang mamamayan, ang kaligtasan ng taong bayan. Bagkus ang puot ng dalawang gobyerno ang nagiging peligro sa buhay ng mamamayan. Yes. Para saan pa ang pamahalaan kung wala na ang taong bayan? Sa kasalukuyan, naghahanda na ang kasundaluhan ng Israel upang pasukin ang Gaza at tapusin ang lahat ng miyembro ng Hamas. Sa kabilang panig, patuloy ang Hamas sa pagpapalipad ng mga rocket sa Israel. At Mabigat yun, no? Mabigat tong mabigat tong sitwasyon na to. ang tanda na papatayin ng mga dinakip kung madadamay ang mga sibilyan sa Gaza ay kinababahala ng mga pamilya. Gantihang hindi na natapos. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang nawalan na ng pag-asa na ang gulo ay matitigil sa pagitan ng dalawang relihiyoso na pawang magkadugo, magkapatid sa mata ng Diyos, magkauri sa mata ng tao. Bagkus Magkapatid sa mata ng Diyos, ano daw? ang relihiyoso na pawang magkadugo, magkapatid sa mata ng Diyos, magkauri sa mata ng tao. Bagkus Yes. parehong mayroong isang nakagigimbal na layunin. Ito ay ang tapusin ang kabilang panig. Ang hidwaan ng dalawa na tumagal na ng napakahabang panahon ay nagbukas ng napakalaking biyak sa pagitan ng dalawang langit. Sobrang laki ng galit na kahit kailan ay tila hindi na muling manunumbalik. Sobrang laki ng galit. Diba? Kung makikita nyo dito, diba yung free Palestine? Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung mga libro na ito Ayan Gaza and Silence. Yun yung librong sinulat nung yung ini-interview na to. 'Di ba? Yan yung mga libro niya, Gaza and Silence. Tapos marami siyang libro regarding sa Gaza na ginagawa sa kanila ng mga taga-Israel. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan. Maraming aral. Tandaan, Ayun. So mga kalapid, ano masasabi niyo sa video na to, 'di ba? Sa atin sa akin against talaga ako sa mga ganito Kita mo yan yung nangyayari pagka nagkakaroon ng instigator, 'di ba? Yan yung nangyayari kapag nagkakaroon ng hindi bully, 'di ba? Yun nga, parang nangangantsaw para mag-away yung magkabilang panig, 'di ba? So yun yung nangyayari dito. Ganun din sa China, ganun ginagawa din sa atin. Kunwari, tutulungan tayo ng mga ibang bansa. Huwag po tayong umasa. 'Di ba? Dahil lang mapapahamak hindi naman sila, kundi yung mga Pilipino, yung mga sibilyan, yung mga bata. Ako okay ako, matanda na ako. 'Di ba? Ang iniisip ko yung mga kinabukasan, 'di ba? Yung mga kabataan. So, yun mga kalapid, comment kayo kung ano masasabi nyo sa video natin. May pinapanigan ba kayo or syempre sa akin gusto ko talaga wala na tong mga ganitong gera na to, 'di ba? At ito hindi ko pwedeng idikit sa Biblia. 'Di ba? Kung ididikit na naman nila sa Biblia tong mga ganito nangyayari sa atin ngayon, patunayan nyo, 'di ba? Ididibang ko. Okay? So, yun muna mga kalapid and stop recording.